Ito na nga ba ang best beginner big bike? Marami kasi nagtatanong sa atin kung ano nga daw ba yung magandang panimula. Kung gusto mo pumasok sa expressway, silipin natin ngayon tong Zontes 400M. Tara! Isipin mo automatic, mabisang panlaban sa mga traffic situation, hindi ka mangangalay kapag ka naman nag-long ride ka. Pwede mong samahan yung group of friends mo na naka-small displacement kapag nagaya sila ng long ride. At pwede ka rin sumama sa mga kaibigan mo naka-big bike. Kapag nagaya sila ng mga breakfast ride, nakakailanganin pumasok sa expressway. Aminin naman natin yung sa hindi, kapag ka-owner ka ng big bike, you're looking for something na pwede mo ding ipang araw-araw, which is mabisa itong Zontes 400M dahil nga halos ka-size niya lang yung mga 160cc na scooter. Tapos, nag-stand out pa sa akin nung nilaunch nila itong kanilang kulay green na Zontes 400M. Yung higher variant nila ay meron pang cameras. Pwede mo ma-record yung biyahe mo. Pero if you want, pwede ka naman magpakabit kasi meron na nga din naman ngayong mga aftermarket na dashcam, di ba? Para sa mga motorsiklo. Isa pa rin sa nagpa-stand out sa akin dito ay parang smartwatch na lang yung pinaka-susi mo para mapastart siya. Uso na rin talaga ngayon yung mga keyless system para sa motorsiklo, para sasakay ka na lang, start mo yung engine, kahit nasa bag mo lang or suot-suot mo lang yung susi mo, hindi mo makakalimutan na nakasaksak pa sa motor. So, my height is 5'4" at nung sinakyan ko nga ito ni Deses, para lang talaga ako sumakay sa mga NMAX, PCX. Hindi rin talaga maikukubli na maikumpara siya dun sa mga motorsiklo na yon kasi halos katindigan niya kapag nakita mo sa personal. Itsura nga niya parang Avengers Para siyang superhero. May kakaiba din talagang style itong si Zontes sa pag-release nila ng mga motorcycle designs kasi halos paulit-ulit na or kaka-shape at para may resemblance sa isa't isa yung mga motorsiklo nowadays, diba? Especially itong green ay hindi pa ako nakakita rin ng green sa scooter category unless yun nga sa mga big bike like yung mga Kawasaki. Pero itong isang to, scooter siya, maxi scoot, pero kulay green. Kaya nag-stand out talaga siya sa akin. Kung maalala nyo before, green din yung aking NMAX, kulay green Goblin, diba? Yung isa naman to parang may pagka-apple green yung color niya. LED na headlight, napaka-unique din ng kanyang tail light, LED na rin, may plate light. Parang palapad yung pinaka front face niya, Netizen's. Para siyang cobra na nakabukas yung nasa gilid, di ba? Tapos, nasa gitna naman yung pinaka headlight niya na parang superhero nga yung datingan. Also, meron tayong daytime running light at mayroon ding maliit na windshield para sa ease of fatigue na naampas tayo ng hangin kapag ka mabilis na yung facing ng ride. Napakakintab din ng kanyang body color. Very sporty yung kanyang muffler at minimalist lang yung ating nakikitang decals dito. Now, when it comes to engine, Netizen's, it can perform kasi meron tayong 400cc na naka-single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, kaya pwede kahit mahaba ang biyahe, single overhead cam, FI na rin to, kaya matipid sa gasolina. It can produce 28.5 kilowatts at 7,500 RPM na power output and a max torque naman na 14 Newton meters at 6,000 RPM. So, big bike na rin po talaga siya kasi nasa around 12-13 lang yung mga 155, 160 category. So, you will still feel na big bike ito despite nung kanyang build quality at yung dimensions niya. Bukod pa doon ay meron din siyang 2 riding modes, isang eco mode at isang sports mode. So gagamitin mo si eco mode obviously kapag ka nagtitipid ka sa gasolina or regular driving lang, and then kung gusto mo naman na makahabol talaga at magkaroon ng extra torque boost ay sports mode mo naman siya para kapag ka malalaking big bike yung kasabayan mo ay hindi ka magpapahuli, di ba? May USB charging port na rin para sa mga smart devices natin kapag ka nag-navigate tayo, iwas lowbat, and in case of emergency, makakatawag pa rin tayo. Sa safety features naman, meron tayong passing switch, may engine check warning, may side reflectors din, fully digital meter panel na po ang meron dito sa motorsiklo na to. Netizen's, you have all the information that you need, pero ilan sa mga favorite ko ay meron po siyang tire pressure monitoring, kaya hindi ka na nangangapa kung may kakaiba ba sa gulong mo, flat na ba, masyado bang matigas, mamomonitor mo na din siya, at electric din po yung adjustment ng windshield niya. Galing, no? Hindi ka na magmamano-mano na adjust, ma-adjust mo na siya ayon sa kagustuhan mo with just electronic. Sa front suspension ay naka-regular na telescopic fork tayo at naka-dual shock absorber naman tayo sa rear. Disc brake sa unahan at disc brake din po sa likod. Syempre, dahil big bike na siya, basic na yan na dual channel ABS po ang motorsiklo na ito. So, very safe sa sudden brakes. 700
millimeters po yung seat height niya. Kaya hindi nakakapagtaka na abot din siya ng mga short riders na kagaya ko, Filipino height friendly, kahit yung mga beginners, kayang-kaya po itong imaneho kasi nga para ka lang nagdadrive ng ordinary 155 to 160cc na scooter. At kahit naman matangkad ka na rider, pwede mo itong gawin na first motorcycle mo para lang makapamo kung paano ba yung lifestyle ng naka-big bike. Hindi ka rin manghihinayang na ipang araw-araw dahil practical pa rin yung fuel consumption niya, automatic, madaling maisingit-singit sa traffic situation, at napakagaan pa. Biruin mo 100 kilogram na big bike. Ground clearance nito, napakataas din. Hindi ka mangangamba na baka sumahid ka sa mga higanting humps. 150 millimeters. So, kahit medyo mapadaan ka sa mga baha ng konti, hindi ka agad-agad mababasa yung hindi dapat mabasa sa motorsiklo mo. For the tire size naman, meron tayong 170R sa unahan at 100 naman sa likuran. Both tubeless tires. Kahit direct sunlight, kitang-kita mo yung display niya kasi naka full color TFT display na po tayo. May iba pa kayong kulay na pwedeng pamilihan, merong silver blue variant, merong matte black, at ito nire-review naman natin ngayon ay laser yellow variant. Pero pag tinitingnan ko siya sa personal or dito sa indoor, akala ko nung una is green, yellow pala siya. So sa direct sunlight, mas lilitaw yung kulay niya. Pagdating naman sa fuel tank, meron itong 12 liters na fuel tank capacity. Napakalaki na rin po. How I wish din na may test drive ko siya soon para malaman ko kung ano nga ba pinagkaiba niya sa mga regular na 160cc at 155cc. Very interesting talaga ang motorsiklo na to, netizens, kasi yung introductory price nila ay meron lamang SRP na 298,000 pesos. So it's less than 300,000 pesos. May experience mo na ang big bike na pwedeng ipang araw-araw, pwede ding ipang long ride during the weekends. Ang pinagkaiba lang, syempre, ay expressway legal na rin po. So nangangarap ka noon pa na makapasok sa expressway, baka ito na yung motorsiklo na matagal mo nang inaantay. Yun kasi yung nagiging pangunahing hadlang, lalong-lalo na sa mga beginners, lalo na kung short riders pa nakagaya ko, na gusto rin naman mag-big bike, kaya nga lang ay natatakot tayo na baka overwhelming yung power, yung seat height, yung bigat. Itong isang to, halos wala ka na marereklamo dahil lahat ng yan ay pinaraanan na. Ngayon, kapag ka nasanay ka na dito at nakita mo na rin yung pasikot-sikot sa pagpasok sa expressway, yung lifestyle na naka-big bike, marami pa nagayaya sa'yo ng long ride or more on everyday ka lang. If you're just going casual na riding with other big bike riders, ay ito talaga yung magandang motorsiklo. Pero kung dumating yung panahon na ma-outgrown mo na siya at naghahanap ka na ng extra power, maybe that's the time na you can step up sa mga iba pang big bike. Meron pa nga siyang kapatid na isa pa na medyo mas malapad, netizens. Gusto nyo ba na i-review natin yan next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Pwede nyo rin i-visit ang aming online shop, Nedi Shop. Search nyo lang across the social media and online shopping applications. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and rise safe always.